Okay, balik po tayo sa ating palatuntunan mga kaibigan. Ilang taon ding nakaraan mula nang i-abolish ito pong death penalty sa ating pong mga batas, ating pong saligang batas. At may ilang pong nagmumungkahing ibalik yan dahil tumataas na po ang iba't ibang uri ng krimen sa ating mong lipunan. Ibalik ba natin ang death penalty o manatili po tayo sa capital punishment, ito pong reclusion perpetua, life imprisonment? Makasama natin sa studio, mga kaibigan, Attorney Alice Rizos Vidal. Isa pong legal expert, legal practitioner. Magandang umaga, Attorney Vidal. Magandang umaga, Aljon. Okay, history lang tayo, Attorney. No? Kailan ba tayo nagkaroon ng death penalty at kailan ito nawala? Naku, napakatagal na, nung panahon pa ng mga Kastila, di ba? Death by firing squad yan. Yan ang nangyari kay Jose Rizal, pinatay sa Bagong Bayan. Ang sumunod dyan, nung pagkatapos ng by firing squad, naging chair. Di ba? Yung napapanood natin sa TV, uupo, lalagyan ng ang electric ay nanggagaling sa ulo, sa kamay at sa paa. At ang pinakahuli, itong lethal injection. Yan ang huli niyan noong 1999 sa panahon ni dating Pangulong Erap. Maraming ang nagkakagulo nun at sinabi, bakit wag patayin, wag ituloy? Ang sabi, itinuloy rin daw dahil nung panahong yon, ewan ko, mga news sabi nun, upang matakpan ang napakababang ekonomiya noon. Yun ang sabi nila. Ngayon, noong 1987, nung panahon ni... 87 hindi. Panahon 2000, panahon ni GMA. Panahon ni GMA. Ni Gloria Arroyo. Inalis ang death penalty dahil advocate yan ng sa simbahan. Sumunod siya sa sinasabi ng simbahan na bawal ang pumatay. Yung Christian Jubilee, no? Yun pong nabasa ko dyan. Noong 2000, dahil yung Christian Jubilee yan, ang Jubilee year kasi every 20 years. So panahon ni Era, pagkatapos ng panahon naman ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, Christian Jubilee year, nag-grant sila ng executive clemency to death convicts at kinimute yung sentence of all death convicts. Ngayon, marami pong nananawagan kasi wala po tayo ngayong death penalty. Okay, so halos araw-araw napapanood ko po sa television, nababasa ko sa dyaryo, nakakalungkot dito, Attorney Vidal, mga foreigner ang involved at ang lakas ng loob nila magnegosyo dito ng drugs. Kasi wala nga death penalty. Ano pong pananaw nyo bilang isang abogado po dito, Attorney? Ako sa akin dapat meron Merong death penalty, especially sa drug cases. Kasi yung drug cases na yan, napakaraming krimen ang nanganganak dyan. At saka napakaraming buhay ang nasira dahil sa droga. Sa ibang bansa, pagpasok mo pa lang nakalagay death for drug traffickers. Talagang matatakot ka bilang isang turista, pagpasok mo, nabasa mo yun, takot ka. Dapat ganun din. Sinasabi natin, deterrent to crime yung death penalty. Pero nakakatakot din yan. Ngayon, ang nangyayari nga ngayon, dahil sa wala, kita mo, ang daming mga pinapatay ang anak, nire-rape ang magulang, nire-rape ang anak, tapos pinapatay, mga multiple killings, dahil sa droga yan. Ang problema sa atin, hindi rin naman death penalty, dahil wala tayong death penalty, meron tayong breakdown sa law and order. Kasi palagay ko, dapat kung ginagawa lamang ng kapulisan, ng barangay, at tayo rin bilang isang mamamayan, ang ating mga responsibilidad. Katulad ng isang ordinaryong Pilipino, kung nakita mo, merong drug addict sa lugar mo o merong yung gumagawa ng drugs, di isumbong mo agad. Okay, may mga kaso din akong nabasa, people versus posing at iba pang mga kaso niyan, Attorney, no? Yung pong handling ng evidence, doon po nasisira talaga. Nabe-break yung chain of custody na yan. Andiyan na yung drugs Nakukuha na yung drugs, kaya lang, yung handling ng evidence na walang interruption, talaga nadi-dismiss po yung kaso. So dapat ba talagang nagkaroon ng masusing pag-aaral at training ang ating pong enforcement agencies sa pag-handle ebidensya? Lalo sa drugs, ma'am. Yan, isa pa yan. Dahil maraming mga kasong nadidismiss. Pero hindi ko naman sinasabi na yung mga nadidismiss ay talagang minsan naman nagpa-planting din sila Dahil meron silang kota. Sasabihin nila, dapat makakuhuli kayo ng ganito karami. So yung mga pulis, dampot na lang dito, o naglalagay, nagpa-plant din naman. Hindi ko sinasabing lahat. Pero marami din akong nahawakan ng mga kaso na talagang hinuhuli sa bahay. Hindi talaga walang bypass. Ginagawa ng istorya.
Ako, nag-handle kasi ako ng drug cases, halos marami din ako. Pero nakikita ko talaga, kasi kung talagang alam ko at sinabi ng kliyente na talagang ginawa niya, abay, aminin mo na para bumaba kang maging mitigating or whatever. Ngayon, karamihan kasi sa mga pulis, mishandled talaga yung mga ebidensya. Opo. Kahit anong kaso. Opo. Kahit murder sa atin, pag namatay, hindi na nasusolve. Oo. Dahil yung crime scene, pumasok na lahat ng tao. Lahat hinawakan yung Nagkakaroon ebidensya. naman ng training ng ating kapulisan, hindi po ba? Na may mga mandatory ba yan? Parang ganun din sa mga abogado? Upang sa ganun ay ma-address sila dito sa mga legalidad. Kung paano nila i-handle ebidensya, paano nila susuriin ang kaso. O yun na nga, meron silang mga ganong mga training, pero hindi ko lang alam kung bumababa sa pinakamababang antas. Baka dun lamang sa matataas. Yung mga actual na nasa presinto, o kaya yung mga soko, yun ang problema. Kung talagang nagkakascade yung knowledge, Yung baka naman hindi. Obstruction of justice, nililinis nila yung scenes, no? Oo, Scene of the crime. Oo, nililinis. Problema nga sa atin, hindi naman nahuhuli ang mga naglilinis na yan. Dapat ikaw, kamag-anak mo, nilinis mo yung lugar. Kasuhan ka. Halimbawa din ang pagbibigay ng korte ng search warrant, dapat properly identified ang dapat nilang kukunin dyan kung magsa-search sila. Kasi may mga minsan dyan, nabe-break po nila yung tinatawag nilang yung doktrinang huwag mong pakialaman kung hindi yan nakasasaklaw doon sa warrant, no? Sa search hindi. warrant. Sa kanila, pag pumasok ka sa bahay, lahat Kung saan-saan, binabaliktad kung na lang. yung Kaya kung lahat ng makita, isinasama. Pero dapat, sa search warrant, specifically Specify. mention. Itong kwartong A na to, itong bahay na to, yun lamang. Alam mo na, yun na nga ang problema sa atin, may breakdown lahat may breakdown. At saka, parang corruption issue, di ba? Plain view doctrine yun na nakalimutan ko. Yung makikita mo lang, pwede yan. Kung nakalabas yung drugs yan, admission sila naman pwedeng poisonous, Ang a fruit ginawa of nila, poisonous tree yun. sinisira pa nga yung mga kamay. Opo. Okay. Marami po nagsasabi ang sumusuporta po dito sa capital punishment naman po tayo. Okay, bigyan lang natin ng linaw. Ano pong pinagkaiba ng capital punishment at saka ng death penalty? Nawala po tayo ngayon, attorney. Hindi, ang wala tayo ngayon death penalty. Opo. Ang death penalty, yun nga, pagbita o pag lethal injection. Ngayon, yung capital punishment sa ngayon, ang nangyari, ang capital punishment ay life imprisonment or reclusion perpetua. Pareho lang yun. Hindi yung pareho. Kasi yung reclusion perpetua, yun yung 20 years and 1 day to 40 years. Yung mga krimen na ginawa mo under the revised penal code, Okay. ang imprisonment doon, ang Special law. tawag reclusion perpetua. Opo. Yun ang pagkakulong, pagkabilanggo ng 20 years and 1 day up to 40 years. Kung katulad ng murder, homicide, yan, nasa ilalim ng revised penal code. Pero yung life imprisonment sa special law. It's a special law. Plunder at saka ng plunder law at saka yung drug cases. Ang problema nga natin ngayon, yung under the special law, ang kaibahan yan, yung revised penal code na reclusion perpetua, yung sa pardon. Sa pardon. Pagka na-convict Eligible ka, sila sa pardon, no? Sa reclusion perpetua. sa reclusion perpetua, eligible ka sa pardon after 30 years na pagkakulong. Doon ka palang mapapardon or parole. Pero sa plunder, life imprisonment, pwede kang pwede kang ma-pardon maski 1 day ka lang, katulad nangyari kay dating Pangulong Erap. Okay. Maski 1 day ka lang makulong, the next day pwede ka nang ma-pardon. Tsaka kasama din accessory penalties, tsaka yung perpetual special disqualification, no? Yun. Sa reclusion perpetua. Pero it does not apply now sa life Life imprisonment. imprisonment, Okay. wala. Yan ang kaibahan yan. May nagsusulong po na itong sa capital punishment na sumusuporta the feel that making prisoners suffer by nabubulungan ay sinasabi nilang parang more torturous and inhumane than execution. Reaction Hindi, niyo para po? sa akin, no, it's not. Kasi, when you're in prison, you're just there in prison. It's not torturous in the sense na they are having, what do you call this, holiday inside the prison. Of course, yung prison cell natin is not that good. Pero, for me, it's better to
bring back the death penalty because they cannot do another crime. Kasi itong mga ito, pag nakawala, bumabalik sa dati. Totoo yan. Totoo po yan. Kung death penalty, wala nang uulit. Pagkatapos namatay na, dapat within 24 hours nga, execute na eh. Oo nga. Kaya nga. Ang tagal-tagal kasi, kaya nangyayari, ninegosyo pa nga ng droga sa, di ba? Sa loob ng kulungan. Sa loob ng kulungan. Kaya ito, ini-invite sa Davao City na doon negosyo. Kasi kapag kayo'y lumalaban po doon, talagang may paglalagyan sila doon kay Mayor Duterte. Di ba sabi, marami ngayong mga lumalabas. Sabi, si Duterte nakakatakot. Yung mga presidentiable, si Po naman daw, Bagito. Bagito. Si Maros daw, malambot. Mga ganun. Okay. Doon na tayo sa nakakatakot. Opo, okay. To commute that sentence to life imprisonment, sinasabi naman ng ilang mga proponents at saka mga observers dito, unpardonable abuse of executive clemency, Attorney, no? At sinasabi nila, itong death penalty na to, allege that murderers are criminals least likely to repeat that's crimes. not true. I don't think so. I think kung murderer ka, talagang meron kang propensity to kill, you'll do it again. Para sa akin. Kasi dapat... Recidivist, ika nga. Dapat yung... Gagawin mo ulit. Dapat itong ating kulungan. Sabi nga, may reformation, di ba? But the thing is, yung jails natin, hindi not conducive to that eh. Kasi because masikip. Di ba? At saka nakahiwalay yung mga death convicts, so they're together. Sila yung magkakasama. And at the same time, siguro napapag-usapan nila yung ways nila. Dapat siguro ang isama, ihiwa-hiwalay, nag-iisa-isa. Para, I think, meron silang seclusion. Pero dito sa atin, wala. Sama-sama sila. Yung mga death convicts. I-quote ko lang yung sinasabi ni Mayor Duterte. Talagang... I really commend nung ginagawa po ni Mayor Duterte sa Davao. Sinasabi niya, hindi naman talaga kung pumapatay ng tao. Lumalaban kasi yung mga yan eh. Kaya talagang pinapatay din ng mga pulis natin doon. Hindi naman, ano sa tingin ninyo ma'am? Tama ba yung nangyayari ngayon sa Davao? Hindi ko naman masabi na extrajudicial killings yan eh. Hindi, kung human rights violation, magagalit nga yung mga tiga-human rights kasi violation daw ng yung Pero kung talagang lumaban, wala tayong magagawa. Pero yun naman talaga ang palaging reason nila. Na pagka pinatay, lumaban. Marami nang nangyari sa Maynila niya na nang agaw ng baril. Palagi pagka hinuli, nang agaw ng baril. Pero talaga namang kung marami lalong pinatay na yung tao, hindi na naman dapat i-spare yung kasi life niya. Kasi labas-pasok na lang sa kulungan. Labas-pasok na lang sa kulungan. Inuulit palagi. Dahil nga sa sistema, masama yung sistema natin. Dahil katulad nga, yung mga pulis, hindi maayos mag-imbestiga, so nakakawala. Tapos yung kulungan natin, merong nakakawala din. Tapos yung system of corruption, nababayaran yung mga guard, nakakalabas sa gabi yung mga... Tapos sabi pa nga nila, may balita pa, yung mga nakakulong daw, yung daw ang hinahire na hired killer. Tapos papatay sa labas, papalik sa kulungan. Ewan ko kung may katotohanan, pero may balitang gano'n. Kaya hindi mahuli yung pumapatay. So, ibig sabihin sa ngayon na hindi pa pwedeng ipatupad talaga ng lubusan ng death penalty. Pag-aralan muna yan, Attorney, no? Itong justice dapat ituwid pa. Ayusin natin kung paano tayo mag-imbestiga upang maraming, at saka ituwid pa natin yung sistema. Pero dapat panahon na rin sa akin, panahon na rin yung death penalty ibalik. Okay. Thank you so much, Attorney Alice Rizos Vidal. At napag-usapan po natin ang ito pong kahalagahan ng pagbabalik po ng death penalty. Dapat pag-aralan na mabuti dahil dapat pa nating, tama yung sinabi niyo po, Attorney, ituwid pa natin ang sistema ng hustisya ng ating bansa. Magbabalik pa po ang Good Morning Boss. Kung po kayo nga alis, sandali.